Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng linggo. Ngayon po ay September 8 at meron po tayong 7 magagandang karera. Ang start time po ng karera natin ay as usual pag araw ng linggo, alas 2 ng hapon. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Sana po ako'y makikisuyo na pakisubscribe po itong bago kong channel. Umpisahan na po natin. Race number 1. Dito po magsisimula ang ating winner take all. Pilracom rating based handicap system race. Class 4, 16 to 21 split. 1400 meters is the distance. May 6 na kalahok. Dito po possible scenario po dito, no. Sa tingin ko walang pauunahin si Bukawi River Town, no. Ito galing sa panalo po 'yan, no. Mag-uumento pa 'yan sa kay ni Isaka Aguila. Pero ito mababa sa laban, cut bite. Alam naman natin tinalo niya sila. Ang tinalo niya sila Star of the Show sa maiden race niya, no. Nung tumakbo na sa grupo yan, nagpakitang gilas na yan ng konti si Catbite sakay ni AB Serious, magandang diado yan. Itong si Rule the World may panalo din po yan sakay ni RC Tabor, galing sa panalo yan. At itong si Static, pero ako sa akin, sa tingin ko doon ako sa numero 1 Catbite. Sa tingin ko kaya niya sundan niya si Bukawi River Town. At panigundo ko na rin po dyan yung numero 3 na si Bukawi River Town. Race number 2. Dito po, ito po yung tampok na karera natin, no, ngayong araw na to, no. The 2024 Pilracom Lacambini Stakes Race. Malaking karera po. Diyan po magsisimula ang peak 6. Ang distansya po rito ay 1600 meters. Dito may 10 kalahok dito, no. Dito sa tingin ko possible scenario, no. Ang ganda ng numero ni Uno, every sweat count sa akin Jeffel Sarato, dahil panalo nga po niya ng 2000 meters yan eh. Sa tingin ko malaki panalo niyan every sweat counts. Kung hindi mabubuliglig yan sa tingin ko may paglalagyan sila diyan. Although may bilis din ng konti si Dakis, pero tingin ko walang pauunahin yan. At medyo umiksi pa ang karera. Ito naman sa tingin ko pwedeng makalaban niya yung numero 10 na si High Dollar. Ito na, alam naman natin to si High Dollar sa triple crown tumakbo to. At maganda na tinakbo nito. Maganda ang tinakbo nito. Nung kila maganda tinakbo nito na karaan si High Dollar sa triple crown. Nasasakyan papatnubayan pa rin ni Mark Alvarez. Yung numero 4, Beltuna, ito laging in the money ito pero nung huling run nito hindi masyadong maganda tinakbo, pero sa tingin ko may panalo pa rin yan si Beltuna. Laging timbangan yan nung sa 3-year-old stakes race si Beltuna kaya dito, no, sa tingin ko dito mamimili ako, doon ako sa numero 10 na si Over Assuming coupled with High Dollar. Ang panigundo ko na rin yung numero 1 si Every Sweat Counts, at isasama ko pwedeng pandiado rito yung numero 4 na sakay ni O'Neal na si Beltuna. Race number 3. Dito po magsisimula ang peak 5 Pilracom rating based handicap system race. Class 4, 16 to 21 split. Distance is 1400 meters. May 6 na kalahok. Dito makikita natin yung nagbabalik na si Shadow Oaks. Alam naman natin si Shadow Oaks, magaling na kabayo to. Ito yung inabot lang po ni Stefani. Ang baba sa laban nito, Shadow Oaks. Siya ang may best time dito sa grupo na to. Meron po yung 1.12 media si Shadow Oaks. Mamaya mapapanood nyo po yung takbo niyan si Shadow Oaks, kung saan inabot siya ni Stefani. Sa tingin ko, kung sakaling magbibigay ng magandang laban sa kanya rito, dahil nagbakasyon siya ng matagal, no, yung numero 4 na rin may Jopay. Kaya dito sa race number 3 ang pili ko po numero 2 Shadow Oaks. Panigundo ko numero 4 may Jopay. Ito po yung karera ni Shadow Oaks, kung saan nanalo po si Stefani. Ito yung bandera na siya sa loob at nakotso siya ni Stefani sa labas. At ito bandera po dito si Tool of Choice.
Running on the inside si Shadow Oaks. Nasa labas po yung nanalo na si Stefani. At papasok ng backstretch. At this back straight, bandera si Tool of Choice. Stefani yung nasa labas. At tersero pwesto, yung kulay blue divisa, siya po si Shadow Oaks. At kumukuha na ng unahan si Stefani, papasok ng far turn. Tool of Choice, segundo pwesto. Sneaking on the inside is Shadow Oaks. At eto, nasa top of the stretch na po tayo. Bandera pa rin si Stefani. Fading out in second is Tool of Choice. Moving up on the inside is Shadow Oaks. And into the home stretch, still Stefani. Moving up on the inside to take the lead is Shadow Oaks. It's now Shadow Oaks by half a length on the outside is Stefani. It's Shadow Oaks and Stefani on the outside. At the last 100 meters more to run, Shadow Oaks, Stefani. And finally, Stefani, Shadow Oaks. Kapiraso lang po nagkatalo yan. Neck lang po sila nagkatalo. Medyo malakas ang laban na to, Stefani, kung kumparahin sa laban ngayon. Sa tingin ko, nakakalamang to basta labas. Sa race number 4, dito po magsisimula ang Pick 4. Pilracom rating based handicap system race, class 4, 34 to 39. 1400 meters is the distance. May 6 na kalahok. Ito, makikita uli natin yung nagbabalik, no? Yung numero 2, Daily Burn. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sosolohin ko na po yan, si Daily Burn. Papatnubayan po ni Jeffrey Sarate yan, si Daily Burn. Kaya para sa akin, sosolohin ko na po yan. Numero 2, Daily Burn. Sa race number 5, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 22 to 27, 28 to 33 merge. May 6 na kalahok. Dito, no? Ito, galing sa panalo, numero 1, Queen of the Nile, na sa papatnubayan ni Onil Cortez na magdadala ng 56. Para sa akin, panolo na rin ito. Sosolohin ko na rin po yan, numero 1, Queen of the Nile. Impresibo po yung last run yan. Queen of the Nile, ang layo po nanalo. Kaya, solo ko na po yan, numero 1, Queen of the Nile. Sa race number 6, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split, 1400 meters is the journey. May 7 kalahok. Dito po, no, kung mapapansin natin, no, ang mga mabibilis dito si Mr. Aldrich at saka si Malibu Bell. Pero sa tingin ko hindi pa uunahin ni Mr. Aldrich ngayon yan, na papatnubayan pa rin ni AB Serious, no. Ito bagong baba, no, Nosenyong Yana, no, nasa kay ni Mark Alvarez. Distansya niya po ito 1400 meters. Sa tingin ko sa kanilang dalawa na lang ang pipiliin ko dito. Kaya dito sa race number 6, ang pili ko po, doon ako sa numero 2, Nosenyong Yana. At panigundo ko, yung numero 4, Mr. Aldrich. Sa race number 7, last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 11 to 15 split, 1400 meters is the distance. Dito po may 7 kalahok, no. Ang ganda ng numero ni Prince Ice, no. Laging bitin lang to, Prince Ice, lagi inaabot. Tingin ko pwede makaraos to dito, kaya sa tingin ko siya na pupusuan ko diyan, Prince Ice, nasasakyan ni RC Tabor, no. Palit hinete from John Paul Guse to RC Tabor, baka bibigyan ng panalo to. Sa tingin ko pwede mabigay ng magandang laban dito yung numero 2 na Bisyo Magserbisyo. Ito kinulang lang nung karera to, sa kay Mark Alvarez, si Bisyo Magserbisyo. Sa tingin ko yan ang mahigpit na makakalaban. At isasama kong pandiado, no, yung numero 4 Advocacy, nasasakay ni Jomer Storge, no. Si Advocacy, alam naman natin giant killer yan. Kaya dito sa race number 7, ang pili ko po, doon ako sa numero 1 Prince Ice. Panigundo ko numero 2 Bisyo Magserbisyo. At isasama ko pandiado numero 4 Advocacy. Good luck mga kakotsero. Sana po matapat ang ating giya. At yung mga nakasunod, sana po ay magsitama kayo. Ako'y makikisuyo lamang na pakisubscribe itong bago kong channel, ang giya at analisa ni Paring Jigs.
At ako'y makikisuyo uli na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.